Magandang araw po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong December 31. At Happy New Year sa inyo lahat. At ang topic ngayong araw is paano harapin ang susunod na taon facing New Year na dinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Joshua chapter 24 verse 24 to 25. Sabi po ay, And the people said to Joshua, The Lord our God we will serve, and His voice we will obey. So Joshua made a covenant with the people that day, and set them a statute and the ordinance in Shechem. Mga kapatid, ngayong huling araw ng taon, marami sa atin na nagre-reflect. Iniisip natin ang mga nangyari, may mga panalangin na sinagot, may mga panalangin na naghihintay pa rin, may mga tagumpay at may mga pagkakamali. Kaya ang tanong ngayong araw ay napakahalaga. Paano natin naharapin ang susunod na taon? At ang first teaching is, the people witnessed God's faithfulness. Bago magsalita ang bayan sa Joshua chapter 24 verse 24, pinaalala muna ni Joshua ang lahat ng ginawa ng Diyos, kung paano niya inilabas ang Israel mula sa Ehipto, kung paano niya sila inangatan sa ilang at kung paano niya sila dinala sa lupang pangako. Ibig sabihin, ang kanilang desisyon na maglingkod sa Diyos ay nakabatay sa karanasan ng kanyang katapatan. Ganito rin tayo, bago tayo humarap sa bagong taon, balikan muna natin ang nakaraang taon at tanungin ang sarili, saan ako naging tapat? Saan ako naging tapat ang Diyos sa akin? Kahit sa gitna ng hirap, nariyan siya, at ang Diyos na naging tapat noon ay siya rin Diyos na sasama sa atin sa susunod na taon. Second teaching is, the people are burdened by idolatry. Pero malinaw rin sa Joshua chapter 24 na kahit nakita na ng bayan ang katapatan ng Diyos, may mga Diyos-Diyosan pa rin silang bitbit. Kaya hinamon sila ni Joshua na pumili, ang Diyos ba o ang ibang Diyos. Sa atin ngayon, maaaring wala tayong rebulto pero may mga bagay na umagaw sa puso natin. Pera, bisyo, pride, takot, comfort o mga sariling plano natin. Habang papasok ang bagong taon, kailangan natin tanungin ang sarili, may mga bagay ba akong kailangan bitawan para mas makasunod ako sa Diyos? Dahil hindi tayo makakalakad ng malaya sa bagong taon kung dala-dala pa rin natin ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Kanya. At ang last teaching is, the people renew their covenant with God. Sa Joshua chapter 24 verse 24, malinaw ang sagot ng bayan, The Lord our God we will serve, and His voice we will obey. Hindi ito simpleng salita, ito ay isang desisyon. At sa verse 25, ginawa itong opisyal ng Joshua sa pamamagitan ng covenant. At pinakita nito na ang tamang paraan ng pagharap sa bagong taon ay ang magpapanibago ng tipan sa Diyos. Hindi lang pangako, kundi buhay na sinusuko. Hindi sapat ang New Year's resolutions kung walang Diyos. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag sinabi natin na, Lord, Ikaw ang paglilingkuran ko sa susunod na taon. Mga kapatid, ang bagong taon na hindi mga hulugang wala ng problema, pero nangungulugan ito ng bagong pagkakataon na lumakad kasama ang Panginoon. Kung siya ang Diyos na ating paglilingkuran, nagdireksyon ng ating buhay. Kung siya ang susundin natin, may kapayapaan kahit may pagsubok. Yun lamang po.